Sa mga problema kinakaharap mo sa ngayon, ano sa tingin mo ang gustong-gustong gawin sa iyo ng Panginoon? Ang turuan ka o iligtas ka? Well, ito po ang tanong na bibigyan po natin ng tuon at tugon ngayon mismo. Dito lang yan sa ating programa. Hello everyone! Isang mapagpalat mabiyayang araw po muli aking pagbati sa bawat isa po sa atin and welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. And that's me. Ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya para pag-usapan po natin ang mga issue ng ating mga buhay-buhay. At syempre pa, ito nga pong programa kung saan ay naghahatid ng tugon at tuon sa ating bawat tanong. Sa ating pong episode na Who is Jesus to you? Christ or Rabbi? Ano ba talaga ang sipat mo kay Jesus? Siya ba'y isang Messiah o isang Rabbi? So ito pong pag-uusapan natin at alamin po natin ang direktang kinalaman po nito sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Kaya naman po, dalangin ko po na manatili po ay nakatutok at manood dahil tinitiyak ko puso niyo kayo po ay sabiang mapapagpala mula po sa ating pag-uusapan ito. Dito yan sa ating Bible study online. Of course, muli po hatid sa inyo ng Solution with Laverne Duhot. At syempre, pag gusto natin batiin ang lahat po ng ating mga kababayan, mga suki, mga kaklase, saan man po kayong sulok ng daigdig o panig ng ating paligid. Good morning, good afternoon, and good evening. At binabati po natin, syempre pa, ikaw na first time marahil na nakaka-jamming namin sa mga oras po ito dahil ikaw ay nayakan or naitag ng iyong mga kaibigan. Maraming salamat po for joining us. At dalayan ko po na manatili po kayong nakatutok at manood dahil ang ganda po talaga ng ating mga pag-uusapan sa araw po ito. At sa mga nag-invite po sa kanila, thank you so much for being our kaagapay sa ating programa kung saan ay naisin po natin ipalaganap, ipaalam at ipahayag ang nananagaan ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung saan ay patuloy po natin pinag-uusapan, pag pinag-uusapan natin at tinatalakay ang Ebanghelyo, ito po ay umiikot at tumutukoy sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So maraming salamat bilang mga kaagapay, bilang mga kabalikat sa ating gawain. Siyempre pa dito lang yan sa ating programang Solution with Laverne Duhot. At sa atin pong pag-aaral na ito, dalayan ko po na patuloy po mabuksan ating isipan sa nananaga na kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoon, ng kanyang biyaya na sadyang mapagpalaya. So muli po ating episode for tonight, Who is Jesus to you, Christ or Rabbi? At sa atin pong mga pag-uusapan sa ngayon, aalamin po natin isang katanungan. Muli po, ito yung ating tanong na bibigyan ng tuon at tugon. Sa mga problema mo kinakaharap sa ngayon, ano sa tingin mo ang gustong-gustong gawin ng Panginoon sa iyo? Naturuan ka or iligtas ka? So muli po, ito yung tanong na atin pong bibigyan ng tuon at tugon sa atin pong episode ngayong araw pong ito. So ngayon po, ay patuloy po natin aalamin kasi kahapon, pinag-usapan po natin ang ating key verses mula sa John chapter 12, verses 1 until 6. Now, hindi po natin discuss of course yung ating episode kahapon. Kung sakali pong na-miss nyo po yung ating pag-aaral kahapon sa ating Bible study online, maaari niyo pong balik-balikan po ito nang sa gayon ay mabuksan tayo sa napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon. Samantala, bilang pagpapatuloy, magkaroon po tayo ng mabilisang pagbabalik tanaw sa ating mga tinalakay kahapon. Nang sa gayon, mayroon po tayong matibay na tuntungan para ipagpapatuloy po natin ang ating mga pag-uusap at pag-aaralan sa araw pong ito. So muli po yung pinag-usapan natin kahapon, na pag-alaman po natin, nakasagutan sa katanungan na bakit kaya may mga mananampalataya na kapag sila po'y naglilingkod sa Panginoon, sila po'y punong-puno ng tuwa at sigla. Pero meron din namang ilan na sadyang nanlalambot at nanlalata. Of course, ay pinag-usapan po natin mula po sa mga tauhan sa ating kwento, sina Maria at saka si Judas. Muli po yung ating key verses kahapon, John chapter 12 verses 1 to 6. So bigyan po muna natin ng mabilisang review ang ating mga tinalakay kahapon. Now, napag-alaman po natin bakit po kaya nagawa ni Maria yung mga bagay-bagay na sadyang ang reaction po ni Judas ay sobra po siya nanghihinayang sa ginawa ni Maria. Ang question, ano bang ginawa ni Maria bilang pagbabalik tanaw sa ating tinalakay kahapon? Well, napag-alaman po natin in John chapter 12 verse 3, meron pong daladalang bote ng mamahaling pabango si Maria. Ito po ang tinatawag na katas ng dalisay na nardo or oil of spikenard. Nung nasipat po ito ni
Judas, nakita niya talaga at sa kanyang estimation, mukhang maalam siya sa pabango. Sabi niya, nasa 300 denari ang pabangong yan. Sabi niya pa in verses 5 and 6, sana binenta mo na lang yan. Sa gayon, kung nabenta mo yan, aabutin niya ng 300 denari na ibigay mo pa yan sa mga mahihirap. Well, sinabi niya po ito hindi dahil sa siya may malasakit sa mga mahihirap. Ayon sa verse 6 ng chapter 12 ng John, bagkus siya po isang magnanakaw. So dito, nakakahiyamang isipin at hindi ko na talaga maisip bakit niya nagawa po yun. Siguro nga dahil sa kanyang kaisipan na sana ninakaw po na lang yan. Sinabi niya po ito sa harapan ng Panginoong Jesus habang ibinubuhos po ni Maria ang mamahaling pabangong ito sa mga paa na ating Panginoong Jesus. And for your information, ang 300 denari po ay equivalent sa isang taong sweldo. So kung ang sweldo marahil ni Maria sa panahon natin sa ngayon ay nagkakahalaga ng 5,000 a month. So, i-multiply mo ito by 12. That's 60,000 pesos para sa isang pabango. Kung siya naman po ay may sweldong 10,000 pesos, that would be 120,000 pesos. So, mahal po ito para sa isang pabango. Pero ba't nagawa po ito ni Maria? Bakit po niya nagawa yung mga bagay-bagay na talaga namang hindi po nahagap po sa kaisipan ni Judas na gagawin niya? Dahil maliwanag po kay Maria kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Ang anak ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa mundo bilang tagapagligtas at Mesiyas. Sabi po ito ng Daniel chapter 11 verse 32b. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Well, nakita po natin sobrang ganda po ng ginawa ng kapatid na Maria sa Panginoong Jesus. Dahil ayon sa kanya hindi sapat ang salita at pangungusap upang kanyang ipahayag at ipaliwanag ang kanyang pag-ibig na nagmumula sa bukal ng pagmamahal sa kanya ng Diyos. So dito po, ang talaga namang napakaganda pong ginawa niya ay kamangha-mangha. Pero naniniwala po ako, kung kayo po'y kagaya ni Maria, meron kayong napakagandang kapahayagan kung sino sa Kristo sa buhay ninyo. Sa tingin ko po at naniniwala ko, kaya mo pang lagpasan ang ginawa ni Maria. Hindi ka na nahihinayang kapag kayo po'y nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil kinikilala mo, itinataas mo, mataas ang antas ng iyong pagkakilala sa isang Diyos na iyong sinasamba. Well, going back kay Maria, ay ibinuhos po niya ang pinakamahal na pabango para sa kanyang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil alam po niya sa kanyang puso. Alam niya, sa bukal ng kaibuturan ng kanyang puso, ibinigay niya po ito sa kanyang pinakamamahal. Samantalang siya po ang unang nagmahal sa kanya. So kapag tama po ang kapahayagan na meron po tayo sa ating mga isipan, magagawa mo ang mga bagay-bagay na talagang kamangha-mangha at kahinahinayang sa mga taong walang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Gaya po ni Judas. So sa atin pong pagpapatuloy, ngayon, gaya po na aking pangako kahapon, ipagpapatuloy po natin at aalamin po natin at tatalakayin po natin kung bakit naman nahinayang si Judas. Ngayon, ito po, itinalakin na rin po natin yung ibang anggulo nito nakalipas na linggo sa atin pong pananambahan. Pero kung kayo po ay nakapanood po ng Sunday, dalayan ko po at aking pong request ay manatili po kayo dahil meron pong magandang ibang ibibigay sa ating kapahayagan ng Panginoon sa ngayon. At mula po dito mabuksan tayo sa ating kaisipan at patuloy po natin maunawaan ang napakagandang kapahayagan ng pag-ibig at sakdal na pagmamahal sa atin ng Diyos. So muli po sa ating episode for tonight, alamin po natin at tatalakayin po natin kung bakit po nang hinayang si Judas sa ginawa ni Maria ng kanya pong ibinuhos ang mamahaling pabango, oil of spikenard na nagkahalaga ng 300 denari sa mga paa ng ating Panginoong Jesus. And take note, hindi po natapos dito yon. Pinunasan pa ni Maria ang mga paa ng Panginoong Jesus. Hindi po ng mga ordinaryong tuwalya. Kagaya po na sabi ko kahapon, di po siya gumamit ng tuwalyang Good Morning Philippines. Mumurahin yun. Ang ginamit po niya bilang kapahayagan ng kanyang pagmamahal sa Panginoon, yung kanyang buhok mismo. Wow! Grabe, no? Sabi niya sa Panginoon, hindi po sapat ang salita at pangungusap. Ibibigay ko sa inyo aking buong buo. Dahil malinaw sa kanya, ibinigay po ng Diyos si Kristo ng buong buo bilang kanyang tagapagligtas. So alamin po natin kung bakit nang hinayang si Judas sa ginawa ni Maria. At syempre pa, alamin din po natin kung bakit nagawa ni Judas na ipagkalulupa ang Panginoong Jesus. Yun ang nakakalungkot no? Nanghihinayang na siya, pero hindi pala natatapos doon. Meron pa masamang ginawa pa si Judas.
sa kasaysayan, of course, alam po natin, ipinagkanulo, ibinigay po niya ang ulo ng Panginoong Jesus sa mga kaaway ng Panginoon. So ipagpatuloy po natin in Matthew chapter 26 verses 21 until 22. Bahagi po rin po ito ng ating pagbabalik tanaw. At malalaman po natin sa mga talatang ito kung bakit po ibinigay at ipinagkanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga kaaway. Basahin po natin na verses 21 till 22. Now as they were eating, Jesus said, "Assuredly I say to you, one of you will betray me." Verse 22, and they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, "Lord, is it I?" Samantala, tingnan po natin, kakaiba ang sagot ni Judas in verse 25. Nang sinabi po muli ni Jesus in verse 21 that one of you will betray me, tingnan niyo po dito ang sagot ni Judas in verse 25. Then Judas, who was betraying Jesus, answered and said, "Rabbi, is it I?" Now, tingnan niyo po yung ating chart. Muli po sabi ng 11 disipulo, when Jesus told them that one of you will betray me, ano pong tugon ng mga disipulo, yung 11? Lord, is it I? Samantala, ang tugon po ni Judas in verse 25 ay kakaiba. Rabbi, is it I? So, bakit po nahinayang si Judas sa pagbuhos ng mamahaling pabango ni Maria sa mga paa ng ating Panginoong Jesus? At bakit po nagawa niya ipagkanulo ang Panginoong Jesus? Well, napakalinaw po ng sagot. Bagaman matagal na pong panahon na kasama po ni Judas ang Panginoong Jesus, kumpara kay Maria, pero simula't simula pa, wala po siyang kapahayagan. At hindi po siya sumang-ayon sa pakay at kalooban ng Diyos na ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, hindi lamang para maging rabay or tagapagturo, kundi ang pangunahing dahilan ay bilang tagapagligtas or Mesias. So hindi po niya ito kinilala. Hindi niya kinilala at hindi po siya sumang-ayon sa kapahayagan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po siya sumang-ayon sa tunay na dahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Napakabuti po ng Diyos. Of course, don't get me wrong, hindi lamang po nagtuturo ang Panginoong Jesus. Nagtuturo din po siya. Pero minsan pa, ang pangunahing dahilan po ng Diyos kung ba't po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, hindi lamang para turuan ka, kundi para iligtas ka sa iyong buhay at pamumuhay. Amen. Ganito po kabuti ang Diyos. Marami po sa atin sa ngayon, ganito rin po ang turing lamang nila sa Panginoong Jesus. Dahil ang kanilang pagkakilala sa Kanya ay naparito lamang ang Panginoong Jesus para gawing mabuti ang mga masasama. Diba? Ganito ang maraming tao sa ngayon. Ako po, marami akong karanasan na mga ganito na tinasabi ng ibang mga kapatiran, mga kaibigan, "Pastor, kausapin niyo po yung aking asawa para maging mabait, maging mabuti at hindi na po siya mambabae or uminom o gumawa ng masama." Ito po mindset ng maraming tao sa atin na naparito si Kristo para gawing mabuti ang mga masasama. At sa pamagitan po ng pamantayan po ng maraming mga kapatiran sa ngayon, paano magiging mabuti ang mga masasama? Syempre, ibibigay po ng Panginoong Jesus ayon sa kanila ang 10 kautusan. Dahil kapag ang sino man naniwala sa itinuturo ng Panginoon na sundin ang 10 kautusan, siya ay magiging mabuti. At kapag siya po ay sumunod sa 10 kautusan, siya ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At tiyak na siya ay pagpapalain ng Diyos. Pero kapag siya po ay hindi sumunod sa itinuturo ng Panginoong Jesus na tukdin at tumalima sa 10 kautusan, ang Diyos ay magagalit sa kanya. Ito po pangkaraniwan ang napapakinggan po natin ng mga katuruan sa kasalukuyan. Pero, kapatid, sa totoo lang, hindi po ito totoo. Dahil ang totoo ito ay ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi po para gawing mabuti ang mga masama. Hindi po. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Alam niyo kung bakit? Para po bigyan po ng buhay ang mga patay na spirito ng mga taong maglalagak na kanilang mga pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, Jesus did not come to make bad people good. He did come to make dead people live. So, naparito po ang Panginoong Jesus para bigyan po ng buhay, ng kanyang buhay, ng banal na spirito, ang mga patay na spirito ng sino mang maglalagak na kanilang pananampalataya sa Diyos. At kapag nangyari po ito, kapag ang banal na spirito po ay pumasok sa inyong mga spirito at tinanggap mo ang Panginoong Jesus, of course, kayo po ang dulot po nito, ang epekto nito, kayo po ay magiging mabuti, mabait, at magiging masunurin sa panukala ng Diyos sa inyong mga buhay-buhay. So mga kapatid, ito po ang tunay na dahilan. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maging
tagapagligtas, Mesias. If you remember, Luke chapter 2 verse 11, na ibinigay po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, si Kristo, bilang tagapagligtas. So napakalino po ng talatang yon. Samantala, dahil kung ang panukala lamang po ng Diyos, ibinigay niya sa atin ng Panginoong Hesus bilang tagapagturo at tuturuan lamang tayo ng Panginoon at tupdin ang 10 kautusan, mga kapatid, kung ito po ang dahilan para tupdin natin ng kautusan, tayo po'y maliligtas, hindi na po natin kailangan pa ng isang tagapagligtas. Basahin po natin ang Galatians chapter 2 verse 21. Watch this. I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God, His amazing unmerited favor. For if righteousness comes through observing the law, then Christ died needlessly or in vain. His suffering and death would have had no purpose whatsoever. So kung ang pagsunod daw po natin sa kautusan ayon po sa talatang ito, ang siyang magiging sanhi o dahilan para sa ating ikaliligtas, hindi na po natin kailangan si Kristo para mamatay sa krus ng Kalbaryo. And that's the truth. At yun po ang gospel. 1 Corinthians 2 verse 2. Sabi ni Pablo, I do not, sabi niya, hindi ko binibigyan ng tinuturing ang mga bagay-bagay. Pagkos binibigyan ko lamang ng kahalagahan si Kristo at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So pag pinag-uusapan po Ebanghelyo, it's all about Christ and His crucifixion. So muli po kung sapat na ang kautusan, ang iyong pagtalima sa kautusan, at kung kinikilala mo lang si Kristo bilang tagapagturo para tumalima ka sa kautusan, para sa iyong kaligtasan, hindi na po natin kailangan si Kristo bilang tagapagligtas para po sa ating kaligtasan. Once again, that's Galatians chapter 2, verse 21. So, ito po ang katotohanan. Pakatandaan po natin na ang pangunahing dahilan po muli ng Panginoon, kaya po siya naparito, ay upang maging tagapagligtas or Mesias. At hindi lamang po siya ay bilang tagapagturo. Of course, once again, sinasabi ko po ito minsan pa, na siya po ay nagtuturo, pero ang pangunahing dahilan ng Diyos kung bakit po ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ating maging tagapagligtas. At mararanasan po ito ng mga taong maglalagak ng kanyang pananampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung kapahayagan, ito yung katotohanan na hindi po binigyan ng pansin ni Judas, bagaman sa mahabang panahon, nakasama po niya ang Panginoong Jesus. Kumpara kay Maria, napakinggan po niya ang pinakamagagandang sermon mula sa pinakamahusay na tagapagsalita. Mismo ang Panginoong Hesukristo. So dito po hindi niya hinaluan ng pananampalataya. Hebrews chapter 4 verse 2. Hindi po siya nag-benefit. Marami po sa atin nakikinig lamang. Pumapasok sa kaliwang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Pero kung ito po ay hindi po natin sasamahan ng pananampalataya, ito po yung magiging walang kapakinabangan. Gaya po na nangyari kay Judas. Dahil sa patuloy po niyang nasaksihan ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon, ng mga himala, mga mata nakakita, mga pilay nakakalakad, bingi nakakarinig, mga pipi nakakapagsalita, even po ang kalikasan sumusunod sa ipinag-uutos ng Panginoong Hesukristo. Ito po isa diyang walang kapakinabangan kay Judas. Bakit? Kasi po simula pa lang, hindi po siya sumang-ayon sa Diyos. Hindi niya kinilala na ang bugtong na anak ng Diyos ay binigay ng Diyos bilang tagapagligtas. Para kay Judas, si Jesus ay isa lamang tagapagturo, rabbi. If you'll go back to Matthew chapter 26, verse 25. So ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Samantala, siguro you would ask me, masama bang ituring lamang na tagapagturo si Kristo or si Jesus? Anong masama doon? Kung ituturing ko lamang siyang tagapagturo at hindi ko siya tagapagligtas. Well, kapatid, tingnan niyo po ito Muli po, gaya ng sinasabi ko kanina, si Kristo, si Jesus ay magtuturo din at nagtuturo din po siya sa atin. Marami po tayong matututuhan sa mensahe ng ating Panginoon Jesus. Pero ang pangunahing dahilan po ng Diyos, ang pangunahing pakay niya kung ba't niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, John chapter 3 verse 16, ay para maging tagapagligtas. Luke chapter 2 verse 11, Mesias, Kristo, siya po ang ating tagapagligtas sa buhay na ito. Dahil kung tagapagturo lamang po ang turing mo kay Jesus, kapag natutuhan mo na yung mga gusto mong malaman mula sa Kanya, ay pwede mo na siyang iwan dahil hindi mo na siya kailangan Di ba? Ganon tayo minsan sa ating mga teacher. Kapag nakuha na po natin yung ating knowledge na kailangan po natin, pwede nating iwanan anytime yung ating mga teachers o yung mga rabbi po natin. Ganito rin po ang mismo ginawa ni Judas. Kaya po niya nagawang iwan.
Kasi nakuha na po niya yung gusto niyang malaman sa Panginoon. Paano po niya iniwan ng Panginoon? Nang kanya pong ipinagkanulo ang Panginoon, ibinigay niya sa kanyang mga kaaway. Ito nakakalungkot. So sabi niya siguro, wala na, alam ko na lahat, hindi na kita kailangan. So nagawa po niyang iwan, muli po sa pamamagitan ng kanya pong ipinagkanulo ang Panginoong Jesus at ibinigay sa kanyang mga kaaway. So kung mga kapatid, kung kayo po'y mananatili lamang po na sumusunod, merong mga ganyan nagtuturo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Gamit po ang Biblia. Or mag-speak po sila about inspirational talks or motivational talks. Pero hindi po binabanggit yung finished work ni Christ on the cross. Mga kapatid, this is the sad truth. Marami po sa ngayon, nagtuturo talaga. Ang tingin mo sa unang sipat, gospel. Kasi gagamit sila ng mga Bible verses. Pero sa totoo lang, ang tinuturo lamang po nila ay Good Manners and Right Conduct. GMRC or inspirational messages or motivational messages. Nagamit sila ng mga Bible verses, then they would say, this is the gospel. Hindi po. Kapag wala po ang katuruan, ang pagbabahagi ng mga tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito po ay hindi gospel. Hindi po ito ebanghelyo. Now, sundin niyo po ang mga mabubuting mensahe na itinuturo ng Panginoon. Gayahin mo ang Panginoong Jesus kung paano siya kumilos, paano siya magsalita. Pero kapag hindi po kayo naniniwala at hindi mo binigyan ng halaga yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin hindi mo siya kinilala, na sa pamagitan po ng kanyang kamatayan ay pinagdusahan niya ang iyong dapat pagdusahan. At dahil po sa krus ng Kalbaryo sa kanyang kamatayan, ay pinagbayaran niya ang iyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwala po dito, hindi po kayo maliligtas. Kahit gawin mo pa yung mga ginagawa ni Kristo, yung kanyang mga turo, ginagaya mo siya, tinuturo mo yung dapat gawin natin itong mga ginagawa ni Kristo. Pero kung hindi po ninyo kikilalanin na namatay si Kristo para sa kabayaran ng iyong mga kasalanan, hindi po kayo maliligtas. And that's the truth. Marami po sa ngayon, ganito talaga. Ginagamit nila yung prinsipyo ng kabutihan, ng pagtuturo ni Kristo, pero hindi sila naniniwala na si Kristo po ay namatay para sa kanilang mga kasalanan. That's useless. Hindi po kayo maliligtas. Ephesians chapter 1 verse 7 tells us, in Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So this is the truth, mga kapatid. So masama bang kilalanin natin tagapagturo ang Panginoon? Kung mananatili po kayo doon, hindi po kayo maliligtas. Dapat po kilalanin nyo, first and foremost, siya po ay tagapagligtas. Ibinigay siya ng Diyos, isinilang para magdusa, ang kinin po yung ating pagdurusa, yung ating kahirapan. At sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay, alang-alang sa kabayaran ng ating mga kasalanan. And then, hindi po natapos doon. After 3 days, siya po ay nabuhay maguli. Bakit? Bilang patunay na ikaw bilang naglagak na iyong pananampalataya kay Kristo Jesus ay itinuturing na ng Diyos bilang matuwid sa kanyang harapan. Bakit? Dahil kayo po, ang iyong mga kasalanan, dahil sa dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo ay sadyang pinawi na po ng Diyos. Binuhay niya po ang kanyang bugtong na anak bilang patunay na ako at ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Our justification was Jesus' resurrection according to Romans chapter 4 verse 25. And that's the gospel, mga kapatid. Hindi po ito GMRC, hindi ito good manners and right conduct, hindi rin po ito inspirational message lang or motivational message. This is the gospel. Wow, di ba? Kaya sabi ni Pablo, I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. So mga kapatid, napaka-importante po na maintindihan po natin ito. Samantala, mababasa po natin mula sa Matthew 26 verses 14 until 15 na pumunta nga po si Judas sa chief priest sa Jerusalem para humingi po ng bayad at ibigay po sa kanila ang ulo ng Panginoon. So basahin po natin bilang patunay na talagang ipinagkanulo po ni Judas ang Panginoong Jesus. Matthew 26 verses 14 until 15. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. So kung inyo po mapapansin mula po sa mga talatang ito, agad-agad po siyang pumayag, tinanggap po yung ibinigay sa kanyang 30 piraso ng pilak. Ngayon, wala pong reklamo, wala na pong paghihingi pa ng dagdag. Agad-agad po niyang tinanggap po ito. Pumayag. Ako, nakakalungkot, ano? Walang bargaining. Hindi na sinabi na, baba naman itong 30 pieces of silver. Gawin mo ng 50. Gawin mo ng 100. Wala po kayong mababasang ganon. Marahil po, para sa kanya, para kay Judas,
pwedeng sapat na eh. Di ba pag hindi ka tumatawad, pwedeng sabihin mo, okay na to, sapat na to. Or pwedeng, baka nasa isip ni Judas, okay na sa kanya 10 pieces of silver or 20. Eh, binigay sa kanya 30. So, hindi na po siya nagreklamo. So, marahil para sa kanya, yung 30 pieces of silver ay sobra-sobra na, sapat na. Dahil, ito po nakakalungkot. Marahil para sa kanya, sapat na nga ang 30 pieces of silver bilang kabayaran para ibigay niya ang ulo ng Panginoon sa kanila. Para sa mga chief priest na ito. Mula po sa tagpong ito, kanya po ipinakita kung gaano lamang niya kinikilala o yung liit ng halaga ng ating Panginoon. 30 pieces of silver. Sa totoo lang, mababa po itong halaga. Napakababa, napakamura. Dahil ito lang pala talaga ang pagkilala niya sa Panginoong Jesus. Kaya naman pala, dito rin po natin malalaman bakit sobrang nanghihinayang po si Judas nung ibinuhos po ng kapatid na Maria, yung 300 denarii worth na pabango, yung oil of spikenard. Kasi, kumpara po sa 300 denarii sa 30 pieces of silver, napakalaki po ng difference po nito. Kaya sabi niya, si Jesus, 30 pieces of silver lang. Tapos bibigyan mo ng pabango worth na 300 denarii. Mga kapatid, muli po kung ang sweldo ni Maria in those times ay 5,000 pesos, ito pong 300 denarii ay nasa 60,000 pesos na. Mamahalin para kay Maria, para sa Panginoon, mataas ang kanyang pagpapahalaga, mataas ang antas ng kanyang pagtingin at pagmamahal. Hindi po niya alintana, kahit 60,000 po yan, kahit 120,000 po yan. Tayo po, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Bahal naniniwala tayong mataas at karapat dapat pong pahalagahan natin ang gawain ng Panginoon, ang ating bilang kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero para sa hindi po naniniwala kagaya ni Judas, nakakapanghinayang yun. Ba't ka pa gumastos? Bakit? Dahil mababa po ang pagtingin niya sa Panginoon. Kumpara sa 300 denarii, sa ibang translation, ang 300 denarii ay 300 pieces of silver. So kumpara sa 30 pieces, ang laki po ng difference talaga. So ito ang dahilan kung bakit po nanghinayang din si Judas nung ginawa po ni Maria ang pagbubuhos ng mamahaling pabango sa mga paa na ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, dalayan ko po mula po sa mga pinag-uusapan natin ito. Malaki po talaga malaki pong bagay talaga kung atin pong kikilalanin at sumang-ayon po tayo sa Diyos kapag ibinigay po ng Diyos si Kristo, tayo po ay maniwala, manampalataya. Hindi lamang po siya tagapagturo, bagkus tagapagligtas. Ibig sabihin, anuman pong panahon at pagkakataon ng buhay niyo, nandyan po si Kristo, nandyan po ang kanyang bugtong na anak bilang Mesayas, bilang tagapagligtas. Handang-handa po siyang tumulong po sa inyo at iligtas ka sa iyong kinalalagyan. Marahil po dumaraan po kayo ngayon sa isang matinding problema sa inyong buhay. Sabi mo, 2021, pagsapit ng bagong taon, hindi pa rin ako nakakawala sa kaguluhan ito. O marahil hindi mo na rin alam kung paano mong gagawin na makaligtas o makawala sa iyong problema kinakahantungan or kinatatayuan sa ngayon. Marahil naisip mo na, tapusin mo na ang buhay mo dahil gaya po ni Judas, naisip niya po ito eh. Siya po ay nag-suicide, nagpakamatay dahil feeling niya, wala na akong lugar, wala na akong pagkakataon na makawala po dito. Dahil ayon sa'yo din, naisip mo, wala nang pag-asa. Nakakalungkot, pagsapit ng 2021, problema kagad ang sumalubong sa inyo. Well, kapatid, I've got good news for you. Meron po akong mabuting balita para sa inyo. Muli po, ibinigay po ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi po tagapagturo lamang, bagkus tagapagligtas. So, ibig sabihin, mula po sa katotohanan ito, meron pang pag-asa. At napakalaki po ng pag-asa natin. Kaya nga po ang Ebanghelyo, tinuturing na mabuting balita or magandang balita. So, once again, I've got good news for you. Ibinigay po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Kristo bilang tagapagligtas. At ang pangalan po niya ay Jesus. Now, tingnan niyo po ito. Napakagandang revelation. Alam niyo po ba ang pangalang Jesus sa wikang Hebreo ay Yeshua. And Yeshua means salvation or kaligtasan. Psalm chapter 91 verse 16 tells us, with long life, wow, I will satisfy him and show him my salvation. Ang paki po ng Diyos sa iyo, hindi maiksing buhay, with long life. Now, ano po ang susi? God wants you to be satisfied. How? By focusing your eyes onto His salvation. Now, who is God's salvation? Tingnan niyo po yung talatang ito. Yung word po dito na salvation, it's Yeshua. Papakita po natin sa screen. Psalm 91 verse 16. Now, yung Yeshua po, pangalan po ni Jesus. At dahil ito po ang kanyang pangalan, Yeshua,
salvation, dito po siya mahusay. Ang magligtas. Kung kayo po ay nasa bingit ng problema, nasa bingit ng kaguluhan, nandyan po siya. Dito siya mahusay. Magligtas. Wow. This is good news, mga kapatid. Now, nagpatiwakal po si Judas dahil mali po ang kanyang pagkakilala kay Jesus. Sa simula't simula pa. Ito po ang delikado talaga eh. Kapag hindi mo kinikilala ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bagkus kinikilala mo lang siya kagaya ni Judas, tagapagturo lamang, dumantong po siya sa isang napakamaling pagkakamali. Sabihin ko ng gano'n, ha? Siya po yung nagpatiwakal. Akala niya kasi, si Jesus ay isang rabay lamang or tagapagturo. Matthew 26:25. Hindi siya sumang-ayon po sa sinasabi ng Diyos na siya po ay ang Mesyas, ang tagapagligtas. Kaya po humantong si Judas sa ganitong hindi magandang kinasapitan ng kanyang buhay. Alam po natin ang kasaysayan, siya po ay nagpatiwakal, nagbigti. Kung siya po ay naghintay lamang ng ilang oras, gaya ni Pedro, si Pedro po ay pinagkanuluran ng Panginoong Jesus, pero naghintay siya. Dahil pagdating doon sa krus ng Kalbaryo, kaya po siyang iligtas ng ating Panginoong Jesus kung naghintay lamang si Judas. Gaya ni Pedro, naghintay siya, naligtas si Pedro. Pero dahil nga po, hindi niya kinikilala simula't simula pa ang tunay na kapahayagan ng Diyos na si Jesus ay isang tagapagligtas at hindi lamang isang rabay. Kaya po, nasayang ang buhay ni Judas. Kailanman, hindi po ninyo maliligtas sa inyong mga sarili. Gagaya po na sinabi ko kanina, marahil kayo po ay nasa gitna ng problema, ng kaguluhan sa inyong buhay. Pagdating pa lang na 2021, marahil kayo po isa sa, kung nanonood po kayo sa ngayon, sasangkot kayo sa isang kaguluhan na tila sa tingin mo, no way out. Wala nang pag-asa ito, Pastor. Wala nang pag-asa. Pero I've got good news for you. Meron pong pag-asa. Narito po ang Panginoong Jesus, naghihintay po sa inyo. Narito siya, nais niyang angayahan mo siya na iligtas ka. Wow. All you have to do, invite Him to save you. Ganun lang kasimple. Wala po kayong babayaran, wala pong anything. Just invite Him and put your faith in Him as a Savior. Now, sa mga problema mo kinakaharap sa ngayon, balikan po natin yung tanong natin kanina. Ano sa tingin mo ang layunin ng Panginoon? Ano yung gustong-gusto niyang gawin sa'yo? Turuan ka lang o iligtas ka? Well, the answer is, and this is the good news, gusto ka niyang iligtas. Dahil kung sarili mo lang ilalagak mo ang pagtitiwala mo, wala po kayo talagang magagawa. Siguro for the longest time, sinubukan mo na hindi mo mailigtas ang sarili mo dahil hindi mo talaga kaya. But, once again, this is good news. Gustong-gusto po kayong iligtas ng Panginoong Jesus. Wow. So, ang atin pong solution for tonight, hindi pa po huli ang lahat. Napakaganda pong pagsisimula, pagpasok ng 2021. Napakagandang panimulain na kayo po'y nakikinig, nanonood sa ngayon, or kung kayo po'y may mga kaibigan na nasa gitna po ng problema at nag-iisip po na hindi kagandahan, gusto po niyang kitilin ang kanyang buhay at tapusin na po ang kanyang buhay sa mundong ibabaw. Kapatid, ibigay niyo po itong mensahe ito. Napakaganda po ng paanyaya ng Diyos para sa iyo. Ibigay po niya ang kanyang bugtong na anak, hindi lamang para maging tagapagturo, kundi isang tagapagligtas or Mesyas. Hindi lamang isang rabay, kundi muli po isang tagapagligtas. Tagapagligtas ng iyong espiritu, kaluluwa at ng iyong katawan. Ganon po kumilos ang Diyos. Kabuuan po natin. Ililigtas ka niya sa iyong espiritu kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi mga kapatid, kapag wala po kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus, napakasama po ng dyablo. Pwede kanyang saktan anytime from now. At nararanasan po nito ng maraming tao sa atin sa ngayon. Pero kapag kayo po ay nasa Panginoong Jesus na, wala pong magagawa ang kalaban. Dahil pinahintulutan mo siyang iligtas ka sa buhay mo sa panahong ito. So, kaya kanyang iligtas sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan. And that's good news. So, ang kailangan mo lamang gawin ay tanggapin lamang po siya. Sumang-ayon ka sa Diyos, kilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Mesyas, at kilalanin at maniwala ka sa iyong puso na siya po ay hindi na natiling patay, bagkus siya po ay binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay. And then, of course, tuloy po natin ang pagbasa in Romans chapter 10, verses 10 to 11. Watch this. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on Him, on Jesus, will not be put to shame. Amen. So kapatid, hindi po kayo hahayaan mailagay sa bingit ng kahihiyan ng Diyos. Dahil sa diyang naisin po niya, ibinigay niya kanyang bugtong na anak bilang pagtatapos. Muli po, ilagay po natin ito
tatak natin sa ating isipan. Hindi lamang bilang tagapagturo, but bilang isang ganap na tagapagligtas at Mesyas ng iyong buhay. Amen. So maraming salamat po for joining me sa isa na naman pong napakagandang pag-aaral. Dito po yan sa ating Bible study online. Siyempre, pahatid sa inyo na ating programang Solution with Reverend Duhot. At sa pagkakataon po ito, nais ko po kayong imbitahan. Muli po, kung kayo po ay isa sa mga binanggit natin kanina, isang taong nasa gitna ng isang napakatinding problema, or kayo po ay nasasangkot sa isang masalimuot na suliranin. At marahil ang iniisip mo ay, wala na akong pagkakataon na makawala pa dito. At marahil sumasagi po sa isipan ninyo, gusto mong pawiin ang buhay mo dito. Gusto mo nang kitilin, gusto mo nang magpakamatay. Dahil nakikita mo wala ng dahilan para mabuhay pa. Kapatid, hindi po totoo yan. Huwag niyo pong gayahin si Judas. Si Judas po, simula't simula pa lang, mali na po ang kanyang pinaniwalaan. Hindi lamang po tagapagturo ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay isang tagapagligtas. So kapatid, kung kayo po ang tinutukoy natin, gusto mong ikaw ay maligtas mula sa iyong mga problemang kinasasangkutan. All you have to do para po makakilos ang Diyos sa iyong mga buhay. Sabi po ng Romans 10 verse 9, muli, kung tayo po ay sasang-ayon, if we confess Jesus as our Lord and Savior and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Hindi po ba napakadali pong sistema, pamamaraan ng Diyos? Napakasimple. Now, ano pong gagawin natin? I-guide ko po kayo sa ating pagtanggap at pagkilala kay Kristo Jesus. Mananalangin po ako, ariin po ninyo bilang inyong panalangin ang akin po mga bibigkasin. At kilalanin po ninyo si Kristo bilang inyong tagapagligtas at maniwala po kayo sa inyong mga puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. At tiyak po, mararanasan mo ang kaligtasan. Kaligtasan hindi lamang po na inyong buhay mula sa impyerno patungo po sa langit. Kasama po dito sa package po ng kaligtasan ng Diyos na laan sa iyo ang buhay po natin sa araw-araw. Ganun po niya kayo kamahal. So, manalangin po tayo. Bigkasin niyo po ito. Panginoong Jesus. Sige po sabihin niyo, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan at walang kakayahan, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko po na kailangan ko na isang tagapagligtas. At ikaw yun, Panginoong Jesus. Mula po sa mga oras pong ito, maghari ka sa aking buhay. Ikaw na ang kumilos at maging Panginoon na aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoon, at kinikilala ko ang iyong pagliligtas sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, at sa aking katawan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kapatid, kung kayo po ay nanalangin at ginawa niyo po ating paanyayang ito, congratulations, kayo po ay ligtas na. Amen. At sa pagkakataon po ito, hayaan niyo pong ako na lamang po ang manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Minsan pa sa aming mga pinag-usapan sa oras pong ito na kung saan ay patuloy mong pinagyaman ang aming isipan sa napakagandang kapahayagan na ibinigay mo ang aming Panginoon Jesus. Hindi lamang para kami po ay turuan, kundi kami po ay iligtas sa aming mga buhay. O Diyos, maraming salamat po sa kapahayagan ito. At salamat din po sa kapatid na ito na marahil siya po ay nasasangkot sa isang kaguluhan. Pagpasok pa lang ng bagong taon, pakiramdam niya ay wala na pong pag-asa at kaligtasan. Pero dalayan ko po na naging sanhi aming mga pinag-usapan at patuloy po niya makita, magkaroon siya ng kapahayagan na sabihan kayo po ay napakabuti at napakamapagmahal. Dahil inilaan mo ang iyong bugtong na anak para sa kanyang kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid. Hindi ko man po sila kilala isa-isa, pero alam mo kanilang pinagdadaanan sa mga oras po ito. Aming Diyos, aming Ama, dalayan ko po na patuloy po nilang maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong sakdal na pagmamahal. At papatunayan po sa kanilang buhay. At sabihan, kayo po ay umaapaw sa iyong pagliligtas, kaya mo ibinigay ang iyong bugtong na anak, ang aming Mesiyas, ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong pag-ibig at pagmamahal na patuloy po namin nararanasan ang iyong katapatan. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, na minarapat mong kayong magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. At salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin, kung saan binubuksan mo aming isipan at pinagyayaman ang aming kaluluwa. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba
at pagpapasalamat sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, thank you so much po for joining me once again sa atin pong Bible Study Online. Siyempre, ito nga po ang Solution with Laverne Duhot. At hindi po natin namamalayan, tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa. At muli po, maraming salamat po for joining us. At tayo po ay makikita-kita na next Tuesday dahil sa atin pong mga pagbabagong magaganap po sa ating programa, tayo po ay napapanood na tuwing Martes hanggang Miyerkules dahil ang ating pong ministeryo ay meron pong bagong pagkatawag sa atin ng Panginoon. So, dalayan ko po na kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbabahagi or pag-share na ating programa sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay. So, muli po, magkita-kita po tayo next Tuesday, next week, at patuloy po tayo mag-aral at mapagyaman po ating kaluluwa sa nananaga na kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. At sa ngalan po na aking buong pamilya, and of course, maraming salamat kay Kuya Agnes sa ating technical director. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood sa ating programa kung saan ay itinataas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Iwan ko po sa inyo, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!